We are initializing Radyo Migrante, talakayan ng mga napapanahong issue na may kinalaman sa mga buhay ng mga migranteng Pilipino at pamilya. Radyo Migrante, Radyo. Oops. Sorry. Wrong ones. Magandang ano po. Ayan, sandali. Mali na pindot.com. Sorry. Ayun, sorry mga kababayan. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Matagal pong nawala yung aming programa dahil sa maraming kadahilan. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang topic po natin ngayong gabi, pag-uusapan natin ay tungkol sa mga manggagawa, no? Hindi lamang po sa manggagawa sa Pilipinas, kundi manggagawa dito sa Korea, Mayo 1, dahil malapit na po yung selebrasyon ng araw ng mga manggagawa ngayong darating na Mayo 1, no? So, dahil may mga trabaho ng mga migrants niyan, so pag-usapan natin yung tungkol sa usapin ng mga manggagawa dito sa Korea at saka sa Japan. So, magbabalita kami ano ba yung nagaganap dito sa amin. Share namin sa inyo tsaka yung mga nangyayari din sa Japan at tsaka dito. So magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Chat Dimaano mula po sa Migrante, South Korea. Kasama ko. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yes, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Saldi Alonso ng kasama ko na migrante dito sa Daegu. Na-miss ko kayo. Siguro kahit hindi nyo kami parang na-miss. Hindi yaman eh. Parang hindi. Ayun, actually, dami-dami nating ang dami nating nakaligtaan, ang dami-dami mga lumampas at dumaan na mga usapin at issue Korea, na kasama pangyayari na hindi natin natutukan at natalakay. Ngayon, pag-usapan natin ito at ating ibahagi ang mga ilang points natin sa usapin na ito. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po. Parang may nag-e-echo, ano? Oh, sino yung mga nag-e-echo sa ating mga peoples of the world unite? May nakabukas ang ano. May nakabukas yung nakamonitor sa ating apat. Wala, sarado tong akin. That would be not me. Wala, nag-iisa lang ako dito. Okay. Feedback lang. Okay. Fine. Shoot. Okay, So, fine. ayan. So, sinong susunod na Magandang magpapakilala? gabi po. Magandang gabi sa inyo mga kasama dyan sa Korea. Anyong. Hi. Kumbawa po sa ating mga kababayan dito sa Japan. Kamusta po kayo mga kabayan? Sa Pilipinas, grabe ang init. At lalo pang nag-iinit ang ulo ng mga tao dahil alam nyo naman, pahigpit ng krisis, taas ng presyo ng kuryente, nawawala pa. Tapos mahina ang patak ng tubig, napakamahal naman ng singil. Ganon din. April 31, alam natin, nagtakda ng tanning si Pangulong, ang hirap talaga bigkasin, ang PBBM, ng tanning para sa ating mga tsuper na hanggang April 31 na lang ang kanilang prangkisa. Ito po ang ating mga issue na haharapin bago matapos ang buwan na ito. At of course, dahil nga papasok ang Mayo 1, ay ngayong araw na gabing ito, ay pag-uusapan din po natin ang mga usapin ng mga manggagawa o mga migranteng Pilipino dito sa Japan at sa Korea. Pwede rin sa ibang panig pa ng daigdig. Muli po sa ating mga kasamang migrante sa iba't ibang panig ng daigdig, magandang gabi, magandang umaga, magandang araw sa inyo. Samahan niyo po kami sa isang oras at kalahating talakayan. Muli po, ako po si Roger Raimundo mula sa Migrante Japan. Kakarlo. Hi, Chairman. Sorry. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome back sa akin dito. Kamusta naman po kayo sa mga manonood natin dyan? Ito po si Carlo Oliver ng kasama ko, South Korea. Yun talagang ano siya, no? Talagang ano siya, no? Napaka-humble niya, no? Sabihin, I'm the chairman of the
Alliance. Humble talaga siya. Anyway, ngayong gabi, unahin siguro namin na magbalita ng mga nangyayari sa amin sa South Korea. Meron din kaming statement for tomorrow kasi bukas po mayroon pong pagkilos ang mga migrants. Bukas para po ito sa Mayo 1 dahil may mga pasok yung mga migrants, so linggo na ginawa. Sa pangunguna po ito ng MTU at magpa-participate din po dito ang kasama ko. At siyempre, dun sa mga kasapi ng kasama ko at mga individual dyan na may pagtangi sa usapin ng crackdown sa kasalukuyan o gusto rin mag-celebrate ng Mayo 1, imbitado po kayo. Ito po ay magaganap sa Seoul Station, sa labas ng Seoul Station, 2:00 ng hapon. Gagawin ito. So, imbitado po kayo. Naroon din po ang inyong lingkod at kami, nandun din kami. So, para po i-celebrate yung araw ng paggawa. So, may dalawa po kaming statement na babasahin. Yung statement for tomorrow at saka yung statement hinggil sa kampanya ng crackdown. At mamaya po ay magbabalita din, magkikwento sa atin si kasamang Saldi, tungkol sa usapin ng crackdown. Dahil matindi ang tama sa area ng malapit siya, kung saan dito matindi yung kriminalisasyon na nagaganap sa mga migrants. Siguro mas unahin natin tawagan si Kasaldi para magkwento Kasaldi. Okay, magandang gabi sa inyong lahat. Hindi siguro lingid sa kaalaman ng marami sa atin, lalo dito sa mga Pilipino na nandito sa Korea. Itong crackdown na ito ay announcement ng Department of Justice nila dito through immigration at saka ng kanilang police at lahat ng mga ahensya na may kinalaman sa pangangalaga ng kanilang bansa sa usapin ng panghihimasok at mga illegal na pagpasok ng mga foreigners at kriminalisasyon na rin ng mga manggagawa na kasalukuyang naririto sa South Korea. Nagsuffer ng husto itong lugar namin, yung Daegu, South Korea, nitong nakaraang buwan ng Marso hanggang sa kasalukuyang buwan ng Abril. Halos araw-araw at sunod-sunod, magkakasunod na araw ang crackdown dito. Sa mga katabing lugar ko, tulad dito sa Goryong, Nunggong, Songso, Okpo, Kuji, halos malalaki ang mga pabrika na naririto na kung saan meron tayong mga manggagawang Pilipino na nagtatrabaho. At kalimitan sa kanila, nitong nakaraan lang na magkakasunod nung Marso 21, 22, 23, halos magkakasunod na araw yon ay merong sa isang pabrika ay merong 14 na mga manggagawang Pilipino ang nahuli bukod pa doon sa ibang lahi. Ibig sabihin may mga Thailander, Vietnamese, Sri Lanka, at mga Indonesia. Actually, at pagka nagbabalita naman dito mga Pilipino, nababalitaan lang nila yung kapwa natin. Minsan hindi natin natatanong na meron palang, may hulihan doon. Wala naman Pilipino, Indonesia naman, Kaya parang hindi natin concerned sana, Pero ang totoo nun, katulad din natin sila ng mga manggagawa, kung gaano karami yung bilang ng mga naarestong Pilipino rito, ay higit na mas marami yung bilang ng mga naarestong galing sa mga bansang Thailand, galing sa bansang Vietnam, Indonesia, Sri Lanka, na mas mabilis na natutukoy ng immigration at saka ng pulis nila dito. Kung kaya vulnerable sila kaagad na nadadampot saan man dako sa mga lugar na ito. Tulad ng mga bus station, sa mga tindahan. Kapag meron nga, nagtapon lang ng basura galing sa kanyang apartel, pagbaba niya, dinampot. Halos, lalo na dito sa lugar namin sa may part ng Nunggong at saka ng Goryong, mayroon ditong series talaga ng pagmamanman ang immigration at saka yung police nila na everyday, mula umaga hanggang gabi, ay mayroong naaaresto. Mga nakasibilyan, mga naka-uniforme, malimit mga nakasibilyan, natatabihan ka lang, hahanapan ka ng alien card, pero hawak-hawak ka na dito sa may sa may likuran mo, sa pantalon. Sa may likuran mo, nakahawak. Para hindi ka makatakbo. Oo. May nabalitaan kasi kami dati na isang tumakbo ng
ng Yun, ano? oo. Isa din yon sa nagpainit ng Sitwasyon. hulihan dito Mm. sa Daigao. Bukod doon sa deklarasyon ng crackdown ng kanilang gobyerno, ng kanilang Department of Justice at saka ng Immigration, ay yung nakaraang eleksyon, no, na mayroong isang kumandidato, yung pangalan nito ay si Pak Jinji. He lost Siguro anyway. bahagi na nga. Actually, dahil wala siyang buhok, ang tawag na sa kanya, kalbo. No? Si kalbo. Kaya tuloy, marami tuloy yung nagkakalat na kwento dito. Pinainit niya yung ano no? Pinainit niya yung Yes. discrimination no? Yung Yes, xenophobia, bahagi. pinapainit niya yun. Hindi ko nga alam kung member ito ng para itong part ito natin. Alam mo yung kwento ng kay Trump, 'di ba, yung Ku Klux Klan niya, yung KKK, ano, yung white supremacy. Ito ganun din, para may pagkakahalin tulad ito na anti-foreigner yung kanyang ipinapalaganap na sentimiento. Kung kaya't inilagay niya sa kanyang kamay mismo yung responsibilidad na para sa immigration at para sa mga pulis, ay ginagamit niya yung kanyang civil rights, kunyari, na mang-aresto. Kasi matingkad sa kanila yun At yung ang proseso ng pang-aaresto na ginagawa nitong si Pak Jinji na ito ay marahas, marahas. May tanong lang ako, no? Binibidyo niya para maipakita niya sa mamamayan ng South Korea na dapat makisimpatya sa kanya at iboto siya dahil meron siyang pagmamalasakit sa nasyonalismo ng Korea. Yun yung kanya gustong may tanong daw si Ka Edsel. Kaedsel. Yung, Kaedsel. di ba yung, naririnig niyo ba ako? Yes. Di ba yung sinasabi niyo, yung, yung kandidato ba yun, yung kalbo na sinasabi niyo, no? Yes, kandidato ito for assemblyman o congress nila dito. Pagka citizens arrest, di ba pag citizens arrest, di ba dapat nakita mo yung crime? Yes. Dapat naaktuhan mo yung crime. Pero criminal ba diyan sa South Korea yung pagiging migrants? Alam mo, magandang question yung yung mamaya siguro masasagot natin yan. Masasagot natin yan. Nilalabag nila yung karapatan ng mga manggagawa dito. Hindi lamang ng mga undocumented, kundi maging yung mga dokumentadong mga manggagawa dito ay hindi din ligtas sa mga pang-aaresto na ginawa nitong si Pak Jinji. Simpleng napagkamalan lang, simpleng sakay lang siya ng isang e-bike dahil ang justification nila, bawal ang e-bike, bawal dito yung mga walang plaka, bawal dito yung 'di ba, yung mga tumatawid ka sa mga highway na bawal yan. Jaywalking. Yung ganoong justification nila ay kaagad nilang ginagrab para sunggaban yung yung opportunity nila na arestuhin itong mga manggagawa na ito na walang urong sulong o walang man lang ang tawag nito due process, basta na lang inaaresto, bigla na lang niya tatalian, tapos at saka niya hahanapan ng identification at sasabihin na bawal yung ginawa mo dahil bawal ang e-bike dito. Sakay ka ng isang yung gano'n, mga electric bicycle na yan. So yun yung mga justification na ginagawa niya. At ang pangit dito, naka-video siya, binibidyo niya yung mga ginagawa niya. Parang hinihiya talaga, no? Parang niya dahil nagpo-promote siya ng talaga ng xenophobic atmosphere, no? Yes, yun yung si Pak Jinji. Wala bang nagreklamo? Nagkaroon wala bang nagreklamo diyan sa halimbawa yung mga naharas, di ba? Wala bang nagreklamo o nagsampa man lang meron, di ba, Kasaldi? Meron. May mga nagsumbong mismo sa pulis, yung mga ilang APS na inaresto nila. Nagsumbong sa pulis at mismong yung pulis din nakipag-away din sa kanya. At inaway niya rin yung mga pulis, At saka ito sigang-siga talaga itong kandidato na ito . At saka yung komunidad kumilos, nag-rally.
Yes. Di ba? Nagrally yung Bahagi din kasi komunidad. ng kanyang bahagi din kasi ng kampanya nitong kandidatong ito ay suyudin yung mga tindahan, mga club, yung mga pag-aari ng mga foreign migrants natin dito. Kaya naapektuhan din pati negosyo ng mga foreign migrants dito, yung mga mart dito, yung mga Philippine Kage, yung mga Asia Mart. Exactly, Naapektuhan din sa ginawa ng mga ito dahil doon sa kampanya niya, pinapasok ng mga pulis yung mga mart dito, yung mga club na pag-aari ng mga foreign migrants. So nagkaroon ng unity yung community dito, yung mga mamamayan dito, particular yung mga Pilipino, naglunsad ng rally nitong mga nakaraang linggo. Ganda nun. Ganda yun. Nakapaglunsad tayo ng rally sa tapat mismo ng immigration. 3 magkakasunod na araw yun tsaka sa tapat ng police station nila dito. At kinundi na yung kanyang sumunod na linggo medyo kumalma yung sitwasyon. Parang wala na kaming nabalitaang hulihan, pero naka-alerto pa rin yung buong komunidad, lalong-lalo na yung mga undocumented na naririto. Okay. So, para lang po makapaglinaw, mamaya, mayroon pong kasing kampanya ang kasama ko, may kampanya tayo, hinggil sa pahintuin yung crackdown at saka kriminalisasyon ng migrant workers dito sa Korea, no? Hindi lang tayo nangangampanya diyan, kundi kasama natin yung international community, maging yung Migrants Trade Union ay kasama natin sa pagkundina dito sa kriminalisasyon at massive crackdown nga. Para siguro mas mailinaw natin yung sitwasyon ng kampanya ng kasama ko. Siguro mas maganda kung makapagbasahin at maipaliwanag ng ating chairperson ng kasama ko yung tawag dito yung tungkol sa crackdown So basahin siguro niya yung statement at saka yung pagting. Anyway, bago siya magbasa ng statement, konting paglilinaw po, ang crackdown po ay nag-umpisa noong April 15 at ito ay tatagos hanggang June 30, 77 days. Ang konteksto po ng buong crackdown is mayroon pong crackdown sa loob ng 5 taon. Yun yung sinasabi ng immigration. So kukuha sila ng 30,000 every year na napapauwi na non-documented migrant workers. Ayaw namin gamitin yung illegal because nobody is illegal. Di ba? Wala ding undocumented. So ang pagtingin namin is non-documented. So itong mga taong ito ay so massive crackdown yan from those particular years. Ngayon 77 days. So 77 days sinasabihan natin mag-ingat. So yung mga kababayan natin. So Chairman. Okay, sige. Ito yung statement natin dito sa Korea tungkol sa crackdown. Basahin ko na lang. Nakatipunan ng masamang migranteng manggawa sa Korea condemns in the stronger possible terms the ongoing crackdown on non-documented migrants by the 5 ministries, including the Ministry of Justice, National Police Agency, Ministry of Employment and Labor, Ministry of Flood Infrastructure and Transport, and Korea Coast Guard. These 77 days of massive crackdown, which started on April 15 and will end on June 30, 2024, would only endanger the life of non-documented migrants and the bankruptcy of the small and medium industries in Korea, who are relying mainly from the manpower of foreign workers. Non-documented migrant workers are not criminals. They are subjective forces to the Korean economy. Eradicate them through the inhumane, fascist, and unjust massive crackdown is not the proper solution. Non-documented migrants are victims of the fluid system like the employment permit system and the seasonal workers program. The only way to eradicate the growing numbers of non-documented migrants is to establish a law that could protect the right and interests of the migrants. We urge the government to stop crackdown because it's bring great damage and affect not only foreign migrant workers but also the small to medium-sized business owned by the Koreans. This government need to listen to the voice of the migrants worker as well to the voice of the people. Migrants worker, be strong. Do not be afraid. Let us unite and let our voices be heard.
stop crackdown and criminalization of migrants, change the employment permit system into working permit system that will champion the right of the migrants worker. Yun po yung statement natin. Yes. Ding. Very nice. Nice. Oo. Maganda yung tuloy yung kampanya talaga natin kasi napaka-humane naman napaka-humane ng ating statement actually. Nananawagan talaga siya ng pagtigil. Kasi hindi lang naman talaga ang pagtingin natin hindi lang ito usapin ng mapapauwi sila, mawawala sila ng kabuhayan, kundi may tama din ito sa economy ng Korea, lalo na sa panahon ngayon na tumataas yung inflation sa Korea, 'di ba? Mumamahal yung mga bilihin. So, mas kailangan nila ng labor. Diba? Yung Korea, nangangailangan ngayon talaga ng maraming manggagawa. Diba? Oo, kasi mas marami yung matanda sa kanila ngayon at ayaw na nilang mag-anak. At saka yung mga family business, halos karamihan non-documented migrant nagtatrabaho. Pag nahuli ito, lugi sila. Bagsak ang negosyo nila. Kaya... Tama, correct. So maganda yun. Any comment mga kababayan, mga kasama. So sa mga kababayan nating nanonood, please free to mag-komento at sa Facebook or YouTube channel namin Anyway, may YouTube channel namin at saka Facebook, nandiyan din yung link. Please na lang po. Follow and subscribe o whatever. Kung anong pwede. So magandang gabi po ulit sa inyo lahat. So maganda yung bukas kadugsong din ito nung kampanya natin, di ba? Bukas, yung pagkilos sa Mayo 1, iraratyada rin natin yung panawagan para sa stop criminalization, crackdown and criminalization of migrants. Hindi ba may tanong si Ka Edsel kanina kung criminal ba turing nila? Kasi may nabasa ako dito sa ng Ministry of Justice. Sabi niya, nakapokus sa crackdown crimes against foreign illegally residing in the country, including drugs, worker in entertainment establishment, illegal employment in the construction industry, illegal entry employment, false refugee agency. So, ibig sabihin dito, yung mga undocumented migrants, talagang itinuturing nilang mga kriminal. Kaya, yung mga nagtatrabaho lang na gusto lang mabubuhay ng pamilya sa Pilipinas ay ang turing nila ng mga nasa criminal talaga. Kaya yung crackdown pinapatindi nila. Pati yung mga pulis inano na nila sinama na Actually, kanyan dinig na ba ako? Parang hindi ako Yes. Dinig. So, actually, may pareho akong tanong kamukha doon sa sinabi ni Ka Edsel kanina. Pero, nasagot naman siguro dagdag na lang mga kasama. On the ground ngayon, paano ang ginagawa ng kasama ko at ng Migrante Korea para doon sa matiyak naman na napapangalagaan ng kalusugan at well-being, of course, ng ating mga kababayan na nasasubject sa ganitong klaseng karahas na programa ng gobyerno na sa halip na protektahan, alagaan ng mga manggagawa, parang winawalis na mga gamit na basahan ang trato sa atin. Kamusta po ang mga ginagawa ngayon ng kasama ko at Migrante Korea on the ground naman, maliban of course doon sa ating kampanya na ipatigil itong polisiya na ito? Sa kasama ko, siyempre, ang magagawa lang naman natin dyan, tuloy yung kampanya, tapos paalala doon sa mga kapwa natin migrante na kung sakali pwede sila tumawag sa amin, sa kung sino man yung nakakaalam ng mga at siyempre pinaghahanda namin sila kasi talagang matindi yung iba nga sinasabi meron kami nakitang video noong nakaraan sa Taigo ata ito, mga grupo ng mga sa Taigo yun yung 19 na nahuli in one go na pagka ganito na en masse, halimbawa ang dinudukot tuloy ang sinabi ko na ang hinuhuli, paano ito mga ito? Gaano sila katagal na ikukulong at papauwiin? Sapat ba naman ba ang
pakain, yung kalusugan nila habang sila ay nasa detention. Paano ba ang proseso nito, mga kasama, kung ang isang Pilipino ay sabihin na natin na na biktima ng crackdown, gaano usually ang kanilang yung nararanasan nila? Sa mga nahuhuli, pagka kumpleto naman yung mga papeles nila at may pamasahe, madali silang napapauwi. Yung Doon naman madali, sa mga gano'ng isang araw, 2 araw, may alam ba kayo? mga 3 days, ganyan, kung kumpleto na nila at may pamasahe, 3 days. Paano yung mga gamit Merong nila? Hawa, kung nahuli yan sa kalsada o kaya sa tren, sa bus, paano yung mga gamit nila? Makukuha pa ba yan? sa karanasan namin, meron kaming yung si Jones, ang legal namin ditong nagkayos, siya nagdadala doon ng mga gamit. Tapos, doon naman sa mga nagtatagal sa kulungan, meron, okay naman mga pakain nila doon sa kulungan. Hindi naman ginugutom. Yun lang, walang steak. Hindi naman sila nagugutom doon. Pero syempre, mahirap ang kalagayan kasi nakapunta. Yung embassy ba, yung embahada diyan sa South Korea, no? Halimbawa, may nahuling kababayan natin. Anong tulong yung ginagawa nila? Kasi sinasabi nyo, kung may pamasahe, makakauwi ka agad, no? Mayroong legal documents. Paano yung mga walang legal documents at walang kakayahan o walang pamasahe, immediate na pamasahe para makauwi? Ibig sabihin ba, kung ikaw ay nahuli, ikaw na rin yung magpo-provide ng pamasahe mo? Kung ikaw ay walang pamasahe, sa ibang karanasan namin, kung ikaw ay walang pamasahe, magtutulong-tulong yung mga kaibigan mo na bigyan ka ng magbigay ng pamasahe. Kasi wala kang maaasahan naman sa embassy na magbibigay sila pamasahe sa'yo. Yun nga lang sa travel document. Yung embahada. Dagdag din ka, Edsel, mga kasama, dagdag din. Malimit kasi sa mga nadadampot na mga yan, yung mga kababayan natin na non-documented. Malimit sa mga yan ay mga galing din na mga legal, mga APS din sila dati na nagsipag-TNT. So, sa panahon na sila illegal, meron silang tinatawag na cash band. Kinakaltas sa kanila yung 450,000 won, halos $400 yun. Sa unang 3 buwan, kinakaltas na kaagad yun sa unang 3 buwan na pagpasok nila dito. Papananatili dito sa South Korea bilang isang manggagawa. At yung cash band na yun yung ginagamit nung Korean government, particularly ng immigration, pambili ng ticket doon sa mga umuwi. Doon sa mga nadadampot. Doon nila kinukuha. Bukod pa doon sa mismong mga kumpanya na nagkukusa din, yung mga sweldo nilang naiwanan, mga pondo nilang naiwanan. Doon din isa rin sa mga pinagkukuhanan iyon. Pero doon pumapasok pa rin talaga yung may tumutulong at may tumutulong kasi may mga ibang kumpanya na hahayaan ka lang kung undocumented ka, kailangan pa may lumakad. Diyan pumapasok yung isa pa, diba, sinasabi doon sa cash band nung kinukuha yung yung ipapang airfare nila, pamasahe. Yung embahada ba walang ginagawang tulong o para matigil yung crackdown? Well, kasi ganito. Alam naman natin, galing si Kachat yan sa imbahada na nakaraang araw. Last time, para sagutin yung tanong ni Ka Edsel, last time may nagtanong kasi ang sabi daw naman ay gumawa ng sulat yung embahada para proteksyonan yung mga migrants, hindi para itigil yung crackdown, kundi proteksyonan yung kanilang human rights against torture. Kasi nung araw, kapag tumakbo ka may taser gun So ngayon, parang wag nyo naman silang torturin sa hulihan. Pero ayaw pumosisyon ng embahada hinggil sa usapin ng itigil yung crackdown. Ayaw nilang manghimasok kasi diplomatic host country, parang magki-create ka ng diplomatic issue, di ba? Kapag nagpasok sila. Pero siyempre, gusto sana natin pumosisyon ng embahada kasi siyempre
wala naman tayong ibang tatakbuhan, 'di ba? Eka nga, kundi yung tulong ng ating gobyerno dahil citizen tayo ng Pilipinas, 'di ba? Sa panahon ng mga crackdown. So, gusto nga din sana natin mag-provide ng shelter kasi wala namang shelter. So, supposedly may mga shelter and so on. Dapat yung mga nahuhuli sana ay libre na yung kanilang mga documents kung ano man 'yan, 'di ba? Sana ganoon. So, pero basically, anyway, nagpunta ako sa embassy, update. Nagpunta kami sa embassy para dumalo ng first Filipino community leaders camp. So, it went well. Marami naman kaming natutunan at marami kaming na-meet na great leaders ng mga migrant great leaders. So, they are, na mga nasa komunidad, na mga nagtatayo ng mga migrants. So, yung iba, marami rin, kilala ko na rin naman. So, anyway, yung nangyayari sa kasalukuyan is kung titignan ninyo, yung binasa nga ni paring Carlo, ni Chairman Carlo, ang nangyayari ngayon na hindi lamang ito usapin ng hindi lamang ito usapin ng panguhuli o non-documented ka, kundi ang nangyayari kasi ngayon ay kriminalisasyon. That's the whole point. Kini-criminalize. Wala nang kategorya ang magnanakaw, mamamatay tao at non-documented. Yun yung masakit, di ba? Na sana kaya lumalakas yung kampanya kasi yung pagtingin ay ganon. Yung pagtingin ay ganon. Criminalizing migrants is human rights violation 'di ba? Kung titingnan mo, yung pagtingin, yung pagbanat na ganon ay human rights violation 'yan kung tutuusin. So yun po yung maraming salamat Chairman sa iyong update sa update. At Kasaldi, salamat din sa totoo lang yung area nila Kasaldi, kalunos-lunos ang nangyari sa kanila sa massive at saka halos lahat ng mga kaibigan ko at kumpare, mga sanggang dikit, mga nakasama ko dati, mga nadampot halos dito mga nakaraang linggo. At saka yung xenophobic atmosphere, yun yung hindi katanggap-tanggap di ba? Siguro naman hindi naman ligid sa ating lahat yung napag-usapan natin nung nakaraang taon lalo, 'di ba? Yung isang chapel na isang mass na pinasok ng mga pulis, pinagpapakot na yung mga sumasamba. So, parang nagpapatuloy yung mga ganitong brutality dito sa South Korea at dito sa Daegu, sa usapin ng crackdown na yan, sa balangkas ng crackdown na iyan. Pero anyway, mga kasama, hindi lamang ito dito yung kampanya nagaganap. So far, nagresponde na ang nagpalabas na ng statement ng International Migrant Alliance. Alyansa po ito ng mga migranteng organisasyon sa buong daigdig sa iba't ibang iba't ibang bansa sa pagkondena sa nagaganap na crackdown. So kung gusto niyo makita yung statement nila, nasa link nasa Migrante Korea, Migrante KR page at saka International Migrants Alliance page, nandun yung kanilang statement. And maglalabas na rin ng statement ng Migrante International tungkol dito. Pero tomorrow, bago tayo dumako, magtuloy-tuloy, magpunta tayo sa Japan, na-mention ko po kanina, mayroong rally na magaganap bukas tungkol sa pag-celebrate ng Mayo 1. At may statement pong babasahin bukas. Gusto ko sana basahin natin dito. Ito po yung magiging ilalabanin ng aming statement para bukas. Basahin ko lang po sandali bago tayo mag-proceed sa Japan. So, ito yung statement ng kasama ko, May 1, International Workers' Day and Migrants' Day. We, the kasama ko, Alliance of Filipino Migrant Workers in Korea, salute and raise our fist in solidarity with all workers in the world as well as workers here in South Korea. Today, we are celebrating Labor Day, also known as International Workers' Day and May Day. We commemorate the historic struggles and gains made by workers and labor movement. The origins of Labor Day can be traced back in the late 19th century when workers across the globe began demanding better working conditions, fair wages, and shorter working hours. International Labor Day is celebrated in more than 80 countries. People in different parts of the world hold marches on this day
to promote the rights of working class people and to protect them from exploitation. Labor Day reminds us of the vital role of workers as a working force behind the economic growth of every country. But the sad reality, we are treated like a machine. Work more than 10 to 12 hours a day, overworked but underpaid, capitalists getting richer, but workers become poorer. Aside from the fact of poor working condition, the high-risk job, criminalized and now under massive arrest and deportation. The situation is similar 100 years ago, where some workers died while working and their insurance does not guarantee a good future for their families, especially for their children. The workers' condition now is aggravated by state policies, such as domestic companies have even called for a dual minimum wage system and other various forms of discrimination, particularly for migrant workers, are forced to endure low-paid, high-intense, and dangerous labor for long hours that they are frequently exposed to offensive words and more vulnerable to industrial accidents, according to MTU. Our general situation, either the local workers or migrant workers, are the same. We remain oppressed and exploited. Instead of bickering with each other, let us unite. Let our voices be heard. Remember this: the ruling elite will pass policies that favor neoliberalism in the global capitalist system, as well as the business owner who seek deregulation, amass super profit, are the enemies of the people. The challenge for us today is to keep ourselves organized as workers, migrants, or local. Let us continue to be vigilant and show our collective strength through our unity in asserting and fighting for our rights. Dear fellow workers, let us unite and fight for our labor rights. Our victory comes from our collective strength as workers struggling against the system that oppress and exploit us. No to contractualization and liberalization. Yes, rights to unionization and workers' organization, fair and equal wages for all workers. No criminalization of non-documented migrants. Yes, legalize the non-documented migrants. Signed, Carlo Oliver, Chairman of Katipunan ng Samahan ng mga Manggagawang Migrante sa Korea. So, yun po yung magiging statement for tomorrow ng kasama ko sa rally tomorrow. So, sa mga hindi makakadalo, yun yung statement na babasahin namin. Patuloy po yung kampanya ng kasama ko para sa pahintuin ang crackdown at saka ang maglunsad ng tawag dito, legalisasyon. Ang pagtingin nga po namin, hindi crackdown ang solusyon, gaya ng sabi ni Chairman kanina, hindi crackdown ang solusyon para sa kundi legalisasyon ang solusyon. So, yun po yung aming update dito sa nagaganap sa South Korea sa kasalukuyan. Panahon yan. Very timely at lapat na lapat ang inyong kampanya at panawagan ngayon mga kasama sa South Korea. Alam nyo, late... maputol ko, Chief, nananawagan din po kami. Siguro nakita ninyo doon sa kasama ko at saka sa Migrante Korea page. Meron po kami doong inilagay na panawagan na yun pong kung gusto pong sumuporta, at dapat po naman talagang suportahan, yung panawagan ng kampanya, baguhin lang po ninyo yung inyong Facebook profile. Meron pong link doon para paano gawin yung Facebook profile ninyo na nakalagay doon yung panawagan ng pagtigil ng crackdown
So, yun po, meron po doon. Please support yung kampanya. Baguhin ninyo yung mga Facebook profile. Let's mag-create po tayo ng show ng support, awareness sa sabi niya. lahat. Thank you po. Thank you. So, ibig sabihin yan ay pwedeng gamitin ng mga kasama nating migrante o kapwa manggagawa sa ibayong dagat bilang suporta sa ating mga kakapatid at kababayang manggagawa sa South Korea. No? Ayan. At ang gamitin po ninyo yung hashtag na "We are workers, we are not criminals." Exactly. Thank you. Thank you. Alam nyo, napapanahon nga yung kampanya. Hindi lang dahil umiigting yung panunupil at pandarahas ng Estado sa atin mga migranteng manggagawa, dahil sa unang banda talagang napakaliit ng tingin sa atin ng mga gobyernong ito. Hindi naman nalalayo ang trato ng gobyerno ng Japan sa amin dito sa mga migrante dito actually, as it is, bilang migrante, tayo ay second-class citizen na agad. Ngayon, pagdating sa ating lugar o pook ng trabahuhan o empleyo, talagang may bahabahagdan pa ng antas ng parang respeto na ibinibigay sa ibang lahi. Depende pa yan sa anong visa mo, yung ganun Pero anyway, bilang migrante talagang ang laban po natin sa unang banda ay politikal. Ibig sabihin, yung nangyayaring diskriminasyon na mababang pasahod o yung mismong pagbaliwala sa atin ng Estado, ng ating gobyerno o ng gobyerno ng kung saan man tayong bansa naroon. Dahil unang banda, maliit talaga ang tingin sa mga migranteng manggagawa. At yan ay sa udyok po ng patakaran na pinapatupad mismo ng neoliberal na patakaran na pinapatupad ng mga kapitalistang bansa, na sa ngayon ang trend po talaga ng migration ay temporary. Temporary, ang gusto nila ay mga temporary migrants lang. Dahil nga dumadami ang mga tao, sabihin na natin, na walang trabaho sa mga papaunlad o mga third world countries kung tawagin. Talagang yung stream ng mga migrant workers, tuloy-tuloy yan. At yan ay recognize at talagang sinadya ng isang kapitalistang sistema yung daluyong ng hukbo ng mga lakas paggawa na mura, mabilis kuhanin, at isabihin tuloy-tuloy ang stream, parang ilog. Kaya ang ginagawa nila ngayon, lahat ng trend ng mga, kahit sa Japan ngayon, medyo yung pagkilala o pagtanggap ng aplikasyon para sa permanent resident at yung pathways para doon sa mga employment opportunities o visa system ay ang tawag doon, sumisikip. Ibig sabihin, ang trend talaga ngayon ng mga mayayamang bansa gaya ng Japan, Korea o sa Amerika pa, talagang lang yung temporary, tuloy-tuloy ang pasok at labas ng mga manggagawa. Kaya yung mga manggagawa na nagtatagal na sa mga bansang ito, ang gusto nila walisin para pumasok yung bago. Kasi tsaka hindi kikita yung kanilang mga ahensya. Yung ahensya na tinatayo nila para, ang tawag doon, yung pag tayo ay kumukuha ng tubig, di ba? Nagtatap tayo kung nasaan yung bulto ng tubig. Hindi gagana itong mga, ang tawag doon, streams na kanilang binubuo. Hindi gagana. At hindi kikita kasi kumikita din ang mga kapitalista dito sa mga agencies na pati ang gobyerno kumikita diyan kasi mas maraming ahensya o agencies, maraming tataksan. Ibig sabihin, kailangan itong mga agencies na ito tuloy-tuloy ang pasok, tuloy-tuloy ang higop ng mga manggagawa. Kaya ang ginagawa sa atin ng mga nandito na sa mga bansang ito, ang gusto walisin tayo para pumasok yung panibago. Tsaka napansin ngayon may pag-aaral na rin na ang trend ng mga mayayamang bansa ngayon ay papunta sa protectionism . Kaya mas matinding massive migration yung mangyayari kasi pag protectionism sila, mas matindi yung paghihirap na aabuti naman ng mga third world country, di ba? Tama. At isang bagay pa rito mga kasama, itong proyekto ng ating gobyerno na hindi naman actually sinimulan, kundi pinaigting lang talaga ng panahon ni Kill Duterte. Ang sabi nito, di ba ay binuo niya itong Department of Migrant Workers para di umano i-manage, i-manage or i-facilitate?
i-facilitate, of course, ang pagbebenta ng murang lakas paggawa. Huwag na po nating palabungin doon sa sinasabing para tiyakin ng karapatan, ng mga hindi totoo. Hindi po totoo yan. Ang gusto lang ng mga ito, lalo na panahon ni Duterte, dumami, tuloy naman kasi ang paglabas ng mga Pilipino 6,000 a day, At lahat ng yan dumadaan sa mga ahensya accredited ng ating gobyerno. Tinataksan pa ng gobyerno yan sa pamamagitan ng POA o dati POA, ngayon DMW. Sa paanong paraan? OEC, yung pagkuha ng mandatory SSS, PhilHealth, lahat na ginawang mandatory. Hindi ba? Kaya itong labor export program ng ating gobyerno ay talagang pasok na pasok dito sa eskema ng pagpapapasok ng mga temporary, mura at maramihan na nakaspaggawa na hinihigop ng mga kapitalistang bayan gaya ng South Korea at Japan. Oh God. Ito I know yung mga nanonood is very depressing, but yan yung reality Yung realidad ng pagtakbo ngayon ng daigdig is really depressing. Lalo na sa Pilipinas sa ngayon sa panahon na to, kaya sinabi namin Mayo 1 'Di ba? Na-mention kanina ni Ka-Ardi usapin yung wage increase. 'Di ba? Yan yung mga kailangan sa ngayon sa kasalukuyan. Kasi talagang napaka-depressing ng buhay ng mamamayan sa kasalukuyan. Yung inflation kasi is mararamdaman mo hindi naman sa papel na sinasabi ng gobyerno 'di ba? Ito yung economic hindi Doon mo mararamdaman yung sa mamamayan. Kasya ba yung kanilang pera para makasurvive sila? So yung inflation kasi is yun So yung minimum wage is beyond sa pangangailangan, kumbaga hindi talaga kasya. Ang usapin ng inflation ay hindi beyond numbers, It's beyond graphs. Ito ay malayong-malayo sa realidad ng pang-araw-araw talaga na buhay ng mamamayan. Opo, Ngayon, bago po tayo pumasok sa usapin naman usaping pambansa sa ating bayan, dahil Mayo 1 nga, bago po tayo dumako dyan, ito siguro bahagi din ng ating mga naobserbahan sa mga nakaraang panahon dito sa Japan. Isa sa mga malalang tinatamaan ng napakaliit at mababang pagtingin sa mga migrante manggagawa ay yung mga kababaihan. Hindi lang po mga Pilipino. Kundi dito, of course, nangyayari nga po ito po yung realidad, na pagkababae, automatically mababa ang pasahod kaysa sa lalaki. Kahit yan ay nasa isang pabrika nagtatrabaho. At gayon din, yung proteksyon naman sa kanilang mga karapatan, lalo na nga dahil temporary worker, hindi sila hindi ito saklaw noong yung common na mga batas na umiiral sa mga bansang ito. Labor standard law. Oo, ang masaklap pa rito kapag sila ay humaharap sa mga usaping legal o kaya humaharap ng mga iba't ibang suliranin, nagtuturuan itong mga ahensya ng gobyerno. Yeah. Bukod pa nga doon sa sila ay makakakuha ng tulong, pagpapasapasahan. Gaya nung itong nakaraan, yung kinwento nga natin dito, na kababayan natin na hanggang ngayon hindi pa rin nakakausap ng pamilya. Ang sabi ng lokal na ahensya o ng mga otoridad ay wala kaming kakayahan na puntahan ang pamamahay na ito dahil wala namang krimen na naganap o walang krimen. Wala namang nagreklamo na kamag-anak. Yung ganito. Samantalang nandyan na halimbawa ang sabi ng ating embahada ay kinausap na nila ang mga lokal na otoridad pero hindi pa rin umuubra. Doon medyo gray area yan at hindi natin matanggap na gobyerno ka, nakikipag-usap ka sa isang gobyerno, hindi mo maigiit ng karapatan mo sa iyong mamamayan. Parang questionable naman po yata yan. Hanggang ngayon at tapos dahil nga ang sabi ng pulis, kapag wala pong krimen, wala po kaming magagawa. Ngayon, ito lang nakaraang lumalabas na ipinagkanulo pa? Siyempre. Ito lang nakaraang araw, isa na namang hindi naman minor de edad, kundi isang Japanese Filipino children na ibinato rin sa atin ng ating mga kasamahang migrante.
na nawawala, hinahanap ng magulang, ilang linggo na rin na hindi nakokontak o nakakausap yung kanilang anak. Ito, yung tatay na mismo na hapon, nagsumbong na sa pulis. Ang sabi ng pulis, may edad naman yung anak ninyo, baka namasyal lang yan kung nasaan. O kaya, hindi po namin jurisdiction yung ganyan. Ang problema, ang dami-daming mga anak ng Hapon, o kahit pa yung mga anak ng mga Pilipinong dito na lumaki, pagdating sa mga panahon na humaharap sa mga ganitong klaseng sitwasyon, parang hindi malinaw, kanino responsibilidad ang mga nilalang na ito, Kaya nakakaawa po yung mga magulang na hindi mapagkatulog o kaya ay nag-aalala kung kamusta na ang kanilang mga mahal sa buhay. Dahil lamang doon sa usapin ng diskriminasyon o hindi pantay na trato o malala pa nga yung kriminalisasyon sa mga migrante. Yun yung malala kasi. Yun yung matinding tama Yung criminalization kasi nilalabag na nito talaga yung iyong batayang karapatan. Yung criminalization. Napaka-inhumane yung ng pagtingin. kanina ni RD di ba? Pag ikaw nagreklamo sa pulis, lalo na't migrant ka, sasabihin ganun. Pero halimbawa, may mga nawalang bata, may nawalang matanda dito. Saglit lang pag sinabi mo sa pulis, ina-announce pa nga nila dito. Dito kasi mayroong mga may mga speaker, mga loudspeaker na ina-announce sa mga community na may mga nawawalang ganito. Dito baka may text. nakikita kayo. Nagte-text sa cellphone. Diba? Ibig sabihin lang pagka migrants yung humihingi ng tulong, hindi kagad nila ina-actionan. Diba? Oo. Yan ang siguro nawawalang mga kasama. Ngayon na papalapasok ang taon ang Mayo 1, tayo bilang mga migranteng manggagawa na isinubo, sabi nga ni kasamang chat, hiramin ko na, isinuga tayo ng ating estado, ng ating gobyerno sa mga bansa o lokasyon na kung nasaan man tayo ngayon. Kamusta na nga ba? Yung sabihin, pag ganito ang asahan natin, o ang nangyayari na mismo, tapos ang Pangulo natin ay tahimik, at ang gusto lamang ay, ang tawag dito, na para bang everything is under control at everything investment is well and good. Tingin ko magpakatuta sa dayuhang kapangyarihan Oo, at kasi sa kasalukuyan, nagpapakatuta sa Estados Unidos, ginagawan lunsara ng gera yung Pilipinas. Balikatan dito, balikatan doon. Ang hindi ko magets sa mahabang karanasan na ng buhay, hindi pa ba tayo natuto na yung sinasabi nilang pinamamayagpag na neoliberal na patakaran ng gobyerno ng Western power. Nag-create ba talaga ito ng magandang buhay sa mga Pilipino? Just ask yourself, di ba? Para bang talungin mo lang yung sarili mo, kung totoong maganda ang pinangangalandakan ng mga ito na investment and so on, bakit sa kasalukuyan hindi umunlad yung lipunan ng Pilipinas, lalo tayong bumaon sa utang at lalo tayong naghirap at lalong dumarami ang lumalabas ng bansa. At pagdating nga sa labas ng bansa, ayan ang nangyayari. Kinikriminalize ka, ang tingin sa'yo kriminal, second-class citizen ka. Hanggang kailan tayo magiging ganito? We need to wake up. We need to wake Balikan up. natin yung siguro mga issues ngayon na hinaharap natin bilang mamamayan Pilipino. Ito, maagang-maaga this year o late last year hanggang early this year, itong taong kasalukuyan, umuugang yung usapin ng Chacha. Yes, Di ba? Kamusta na nga ba ngayon yan? Alam natin, hindi naman yan natulog Kumbaga, parang tumahimik ng kaunti. Pero alam natin, umuusad dyan. Nag-aabang, sabi niya, paano natin kokontrolin yung kapangyarihan. Mas ganun pa yun siyempre yung mga Chacha na yan, hindi naman yan tinulak alam naman na natin ang taktika ng gobyerno di ba? Yung Chacha, hindi naman itinulak yan ng gusto lang nila, kundi tinulak ng dayuhang interes yan. Yung pagtut ng mamamayan. Sige lang. Sige lang, may sinasabi ka, Edsel. Malamang hindi na naman tayo nakakarating sa kanya.
Oo, mahina na Nag-freeze naman yata, yung signal. Okay, nag-freeze. Nag-freeze. Di syempre, Yung may chat-cha. sinasabi 'di ba kanina, yung chat-cha, Yan, 'di ba? yan. Okay. Yung chat-cha, 'di ba? Alam naman natin pagka nararamdaman ng gobyerno na matindi yung pagtutol ng mamamayan, pinapaano nila yan, parang testing the waters, 'di ba? Kung mainit o malamig. Pag mainit, teka, tigil muna tayo diyan, 'di ba? Alam kasi ng mamamayan na hindi talaga para sa interes ng nakakarami yung gagawin nilang tsa-tsa. Kaya Hindi tayo marami makikinabang dyan, ano? pagtutol at paglaban dyan, no? Kaya lang, itong mga mambabatas natin, talagang pinipilit nila dahil sa kanilang interes, no? Alam naman natin na pag itinuloy yan, tsa-tsa na yan, hindi sa interes ng mamamayan yan. Sa interes ng mga politiko at naghaharing uri ang makikinabang dyan sa tsa-tsa na yan. No? Eto Halimbawa naman, yan, nangako imbis na pagtuunan nila yung pagtaas ng presyo ng langis, 'di ba? Dapat pababain yung pagtaas ng singil sa kuryente, tubig, 'di ba? Pababain yung bilihin. Kung ano-anong hinuuna nila dahil kasi interest nila 'yon. Correct. Ayan, liberalization of April economy. 31, nagsabi ng deadline ang gobyerno. Sabi ni PBBM, wala nang palugit. April 31 na lang. Tapos na ang prangkisa ng mga jeepney operators. Kamusta kaya ang issue na yan? Anong komento mo dyan ka Carlo? Tingnan mo yung mga tingin ng dalawa, si Casaldi at si Kita mo Carlo. yan, yung wala nang palugit no? Hindi kaya ako ni Carlo, parang hindi Halimbawa yan, jeep na yan, ilang milyon na naman yung pamilya, ilang milyon na naman na magugutom pag tinanggalan mo ng trabaho. Napakalaki ng porsyento na walang trabaho sa Pilipinas. Tatanggalin mo pa yung kabuhayan ng mamamayan, ng mga tsuper, di ba? Imbis na tulungan mo, di ba? Na paano umunlad ang industriya ng transportasyon. Tatanggalin mo pa yung trabaho nila, di ba? Anong gagawin mo na naman diyan? Magiging unemployed na naman yung mga yan. Hanggang umuusok-usok pa si Gayad Sel ngayong gabing ito. Talagang maraming naipon maraming iniipon. Ito naman, balita uli Ito, gusto ko lang magkomento kayo mga kasama. Ang sabi ni si BBM, nag-ikot, punta ng Australia, nagpunta ng Japan, tapos US, Vietnam, para doon sa kanilang binubuong alyansa kontra China. Ano ba ang komento mo rito ka Saldi? Ang paborito niya yan. Talagang yes, ito alam naman tayo ang mga Pilipino pag usapin ng pagtutol diyan sa ginagawang harassment at ginagawang pananakot ng China talaga namang nabubuhay yung makabayang tugon natin True. lahat nga nauungkat nga pati panatang makabayan pagdating sa usapin niyan. Ayun, yung pagka maka-Pilipino. So naninindigan siyempre tayo na atin ang West Philippine Sea, atin ang karagatan na yan. At dito nga nakaraan, kanina lang, kababasa ko lang ng balita, mag-import tayo ng 25 metric ton ng isda. Kailangan daw natin ng isda, samantalang yung malawak na karagatan natin na pinagkukuhanan natin ng isda, ng ating mga kapatid na mga isda, ay inaangkin ng China. At pinagbabawalan tayo ng mga isda dyan sa sarili nating exclusive economic zone. So, ang problema pati dyan, napopoliticize yung usapin na yan sa pagitan ng mga politikong gustong mamayagpag. Dahil ito ay papasok na midterm election, papasok ng 2020 election. Lahat sila ay nagpopwestuhan dyan pero wala silang malinaw na mga paninindigan talaga
na dapat atin talagang panindigan natin na atin ang West Philippine Sea, igiit natin yung ating napanalunan sa United Nations. Ano raw hindi raw trabaho ng Vice President na magkomento sa mga ganyang usapin. Yes, yun ang problema. No? Ang ingay-ingay ng Vice President pagdating sa issue ni Kibuloy at sa usapin ng away na kay Lisa Araneta, yung First Lady. Pero pagdating sa usapin ng China, pagdating sa usapin na nasaan na yung kanyang sana napunta yung 125 million, hindi masagot. Ano kamong trabaho mo kung hindi ka magkukomento dyan? Ba't ka pa nandyan? Yun. Sing. Ano nga asahan mo sa vice presidente mo? Kung yung tatay niya nga, di ba? Ang sabi ng tatay niya, itatayo ko yung bandila ng Pilipinas. Yes, magchichiski ako dyan. Ngayon. Ayun, pero isa din sa mga punto din na dapat talaga ingatan. Ay yung tatay nga, nanahimik yung anak pa. Sa Estados Unidos. Teka. Yung pagbuhay ng maganda yung punto niya Kasali natin sa Estados Unidos, ang paninindigan natin laban sa panghimasok ng China ay hindi pagpanik sa Estados Unidos. Ito ay lagit-laging ng paninindigan nating mga mamamayang Pilipino. At binabaliwala din natin, tawag dito, ibinabasura din natin yung kampanya ng dating Pangulong Duterte na ang usap na kapag tayo ay naggiit ng ating karapatan dito sa West Philippine Sea ay baka makipaggiyera tayo, baka girahin tayo. Hindi na ganoon. Hindi tayo warfare na tulad niya, Hindi paurong mag-isip, Paurong. Ang bansa sa inabot na antas ng pag-unlad ng kamulatan ng tao, meron na tayong mga batas, meron na tayong negosasyon, meron na tayong napakarami na nating mga instrumento na hindi natin kailangan gumamit ng dahas. At saka for every president, it's magsisilbi to another master lang. Si Digong nagsilbi sa China, nung pumasok si Bongbong, nagpakatuta naman sa Amerika. The question is, kailan ba matututo ang mga leader natin na tumindig sa sariling paa bilang isang bansang malaya, bilang isang bansa na may soberenya? Kailan natin igigiit yung ating soberenya? Oo, pwede tayong makipagkaibigan. That's all. Yun yung usapin ng soberenya Isang malayang bansa kung saan meron kayong equal na tratuhan, hindi yung ang trato sa atin ng mga dayuhang mayayamang bansa ay tawag sa atin ng Amerika nung araw ay green little monkey. Kasamang shot sa kasaysayan naman, pinatunayan ng kasaysayan noong panahon ng World War II. Halos iniwanan tayo ng ating gobyerno. Kaya nagkusa ang mga mamamayan natin, ang armadong pwersa na lumaban, magbuo ng hukbalahap at lumaban sa pananakop ng Hapon. Pero ang gobyerno nawala diyan. Ibig sabihin ng kasaysayan, yung kasaysayan tinakda na talaga nung kasaysayan. Na pwede tayong manindigan. Oo, correct. Yung kasaysayan na nagsasabi na pwede tayong tumindig. Simula pa nung panahon ng Kastila. Nahati yung gobyerno natin nung panahon na yan, di ba? Yes, totoo yun. Tama. Look at us now. Napakahirap ng ating bansa. Diyos ko po. Mababa ang sahod, walang makain ng tao. Isda ini-import. Napapaligiran tayo ng dagat. Nakakaranas ang Pilipinas ngayon daw ng, tama ba ako, El Nino, itong malubhang init na nararanasan natin. My God. Alam nyo, ang heat index hindi bumababa ng 45 degrees. My God. Napakainit yan, mga kasama. Napakainit. Para kang in and out, para kang nasa loob ng sauna. Pumasok ka ng bahay, lumabas ka ng bahay, ganun din ang pakiramdam yan. Tapos, siyempre, ang problema natin ngayon dito, dahil napakainit, kahit mag-electric fan ka, ang binubuga ng electric fan ay parang galing sa kumukulong tubig, mainit din. At siyempre, kailangan natin ngayon ng pampalamig. Hindi naman tayo makasalanang mga Pilipino para sanahin sa mainit na pupunta tayo ng impyerno, sabi nila. Pero merong makasalanan na kailangan naroon na. Yes, sila Alam nyo, ang problema. Pamilya yan, mga yan.
Problema sa mga ito, Naka-aircon sila yung naka-aircon, binabayaran natin ng buwis yung Yan ang hindi maganda mga kasama. Masama na No? wala pa ng Bakit kuryente. yung mamamayan na nagpapakahirap magtrabaho para palamunin itong mga mayayaman na ito, sila yung nasa impyerno at yung mga dapat nasa impyerno, sila yung naka-aircon? Di ba okay yun? Hindi. May disbalance talaga, may problema, di ba? Bilang yan, Talaga, usapin dito ng sabi nga nila, meron na tayo talagang power crisis ngayon. Actually, matagal na ito eh. Ngayon lang, mas na-highlight ito dahil nga dun sa napakatindi talagang init. Bukod sa kinalbo na ang ating mga bundok, Bata na, no? pati yung mga kalsada natin na dati na napapayungan ng mga kasya, ngayon pinagpuputol ang mga puno para paluwangin ang kalsada. Ang problema naman, talagang Gawin subdivision. Camel, Ganyan din, ever? talagang, siyempre, napakamahal na Buti nga, kuryente, buti nga, napakamahal na kinalbo mambilihin. Kinalbo na yung ating kagubatan. Ang sama pa neto, pati yung lupa kinukuha para dalhin sa China. Di ba? Oh my God, oo nga, no? Totoo Diba? yun. Ilang mga lugar na True yan yun. na pinatag yung bundok, pinatag, di ba? Kinuha yung mga lupa natin para dalhin sa China. Ito, literal, Walang magawa ang gobyerno sa sariling mantika, sabi nga eh. Yeah, karanasan na natin yan, ginigisa tayo sariling mantika. Pero Yung ito Pilipino. mga kasama, siyempre, halatang-halata naman na ngayon at bukas na rin talaga yung bangayan ng pamilyang Duterte at ng mga Marcos, Romualdez, kabilang panig. Siyempre, tayo naman, gusto talaga natin na papanagutin itong si Duterte at sa kanyang mga alipores na mga general doon sa mga EJK at sa mga paglabag sa karapatang pantao dahil doon sa war on drugs. Ang problema, itong si Dayunyor, ginagamit niya itong bala. Political weapon. Para pabanguhin siya sa US eh. At sabihin, talagang tayang-taya siya na suportahan siya at ang kanyang pamilya para mapalawig pa ang kanilang kontrol sa sistema pampolitika sa Pilipinas. Bagamat gusto po natin, nilinaw na natin na pumasok ang ICC, imbestigahan ang gobyerno ni Duterte at lahat ng mga sangkot sa illegal na mga pagpatay, paglabag sa karapatang pantao. Pero wag po natin kalimutan 40 years or so, itong pamilya ng presidenteng nakaupo ngayon ay sila ang nagpasimuno ng pagdukot, pagpatay, at paglabag sa karapatang pantao. Na wag po nating asahan na itong nagmamaamong tupa na Pangulo ngayon at ang kanyang pamilya na may kaso sa US ay talagang may bukal sa loob na ipagbunyi o papanagutin ang mga may sala, mga may sala na sa paglabag sa karapatang pantao. Dahil mismo ang pamilya nila nakinabang sa napakalalang paglabag sa karapatang pantao, pagnanakaw sa kaban ng bayan. Hindi ba? Kaya wag po tayong malito diyan. Sabihin, kaya nga, di ba? Ginagamit lang ng kasalukuyang administrasyon ang mga issue na ito upang ilihis ang atensyon sa kanila. Pangalawa ay para sa kanilang political na agenda. Sige, kahit siya. Kaya nga, di ba, yung sinasabi, di ba, yung nagbigay na statement sa ICC, na mga general ata yan o mga ng pulis, ngayon, yung kabaliktaran yung sinasabi na nagpapabango sila, pero sila rin mismo o yung gobyerno na yan o yung administrasyon pinapakasuhan yung mga nagbigay ng testimony sa ICC, kaya nga malinaw na ayaw nila talagang maungkat pati yung kanilang mga kaso sa ICC, di ba?
Lagi-lagi Oo. naman yung usapin ng ICC ay inisyatiba lagi yan ng mga mamayang nagdanas, direktang dumanas ng paglabag sa karapatang tao. Yung mga pamilya na mismong biktima ng extrajudicial killing sa kampanyang droga ni Duterte. Sila talaga, inisyatiba nila yan at ng mga abogado. At ginagamit lamang ng gobyerno yan para nga doon sa sinabanggit ni kasamang RD na iabante yung kanilang political agenda laban doon sa kalaban nilang partido o kalaban nila sa posisyon sa politika na pamilyang Duterte. So sa Pinang Marcos at Duterte. Doon lamang gusto nilang paliitin at paikutin lamang yung usapin na yan doon sa kanilang mga interes. Samantalang yan ay inisyatiba talaga na iginigiit ng mamayan kahit pa man wala sila. Kahit pa man wala silang pagkilos para dyan. Anyway, welcome welcome development din naman talaga na may nangyayari doon sa pagkilos ng ICC. Pero parang pag-usapin kasi ng hustisyang panlipunan, hindi pwedeng ang pinag-uusapan lang natin na isang yugto o yung present condition lang Ang mas manapa itong nararanasan natin ngayon na kultura o sistema ng impunity na nangyayari sa ating lipunan. Ang pinag-ugutan nito, mahabang history ito At hindi rin natin pwedeng baliwalain na ang mga nakaupo ngayon sa gobyerno o sa estado natin, mga otoridad, ay sila din naman ang punot dulo o pinagdahilan, bahagi ng problemang ito Ang mahirap pa nga dito, minsan, yung nangyayari sa social media na nagsisisihan tayo ng mga mamayan kasi binoto nyo ano nangyari sa iyo? Sabihin, lumampas na po tayo sa ganyan Ang totoo, nag-aaway-away nila yung mga mamayan, yung mga nasa baba. Ang totoo mas gusto actually ng gobyerno yun. Yung lalo na yung mga politiko, they want to do that. Kasi nadi-divide nila imbis na magsama-sama yung mamamayan. Pare-pareho nyo kami pinapahirapan. Gagawin na naman nila yan kasi ito, 2025, malapit na naman ng midterm elections. Kung na yan. Divide and conquer, no? Talaga magpoposisyon na naman ang mga congressman natin dyan at mga senatong. Dito pala, meron akong mga kakilala na nangangampanyang BBM at DDS Meron pang tulpo. Tulpo. Ang problema, kasi as early as now, pinag-uusapan nila ang eleksyon, pero ilang araw lang ngayon, isa-celebrate na naman. Sabi ng gobyerno naman, kinikilala ang mga manggagawa, maraming salamat sa inyo, sa inyong sakripisyo, sa inyong paggawa para Pero ang totoo naman nun, magkano ba ang pasahod ngayon sa mga manggagawa sa Pilipinas? Hindi ba? 600 sa Metro Manila. Sa usapin lang ng pasahod, hindi maramdaman yung pagmamahal ng gobyerno sa mga manggagawa Dali. Si Kakarlo, pang patay sindi ang kanyang Oo mukhang meron siyang patay sindi ever. Anyway, mga kabayan, magandang gabi po ulit. Parang siguro siguro napag-usapan na naman natin halos lahat sa kasalukuyan sa Pilipinas. Ano ba yung basically yung nagaganap yung sahod ng mamamayan hindi pa sumasapat doon sa family living wage, di ba? Hindi sumasapat, 1,200 plus. Sabi nga lang nila, 1,000 daw dapat. Sahod lang na nakabubuhay pero talagang wala Oo, tapos mabibili mo sa sahod mo na isang araw na 600. Ang problema diyan, sabi nga di merong mga nagmamagaling sa NEDA, pati yung Department of Finance. Magagaling sila sa ganyan. Sila nag-aaway Sabi ng NEDA, dapat ganito. Ang sabi naman ng Department of Finance, naku, mamumblema ang ating ekonomiya. Hindi kaya. Para bang, sino pakikinggan natin? Pareho kayong nasa gobyerno. Mas pakikinggan ko yung nagugutom na mamamayan, ha? Exactly. Sabi nga ng NEDA, di ba? Kaya 600 lang. 600 lang yung ating minimum wage sa Metro Manila. Kasi
Disenteng pamumuhay na pag kumakain ka ng noodles at itlog. Ulam mo noodles at itlog. My Disenteng goodness. pamumuhay na Hindi yun. ka raw Ayon nagugutom. sa NEDA. Di ba? Natural. Oo. Nasa disenteng pamumuhay ka. Oo. So, Di mga ba? kasama, no, lumampas na tayo sa oras kasi siguro may marami pa tayong gustong pag-usapan pero next week siguro pag-usapan natin. Pero since Labor Day. So ito yung panahon na dapat natin. Actually, dapat laging Labor Day. Serbisyo hindi negosyo. Sa Pilipinas, siyempre, sahod itaas, presyo ibaba. Di ba? Yun yung panawagan eh. Kasi sa totoo lang, yung nagaganap sa Pilipinas ay malaki ang epekto sa atin sa Pilipinas, sa labas ng bansa, di ba? Una, di lalong tumitindi yung exodus ng migrants kasi talagang lalabas at maghahanap ng para buhayin yung pamilya niya. Paglabas naman niya ng bansa, di criminalization naman yung aabutin niya. So talagang double whammy yung mga kababayan natin kapag lumalabas. Siguro bago tayo matapos siguro muna tayo mga kasama iwan ng ating mga take. Ano ba yung take natin sa discussion? Ano ba yung gustong sabihin sa ating mga nanonood ngayong gabi? Sinong gustong mauna? Bago tayo magtapos. Yes, ako na. Ayun, katulad nga ng sinabi na kanina katulad ng sinabi kanina ni Chat, tayong mga nasa labas ng bansa, nakaugnay pa rin tayo doon sa kung ano yung nararanasan na kahirapan sa Pilipinas. Kasi marami sa atin na talagang yung kultura natin ay talagang tumulong sa pamilya. Pero mga kasama, kung nasa ang bansa tayo, mataas din yung inflation, no? Kaya nagdodoble-doble kayod tayo. At wala namang ginagawa talaga ang gobyerno para paano papaunlarin o papagaanin ang buhay ng mga manggagawang Pilipino na nasa labas ng bansa. Muli po, ako si Edsel Villena ng Kapinsay Tamang Migrante. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yun, mabuhay para sa mga manggagawa sa darating na Mayo 1. Tayo mga migrante ay naalala ko tuloy yung isa kong tula noon na sinulat na tayo mga manggagawa ay wala talagang bansa. Tayo ay nandoon sa lahat ng mga bansa. Naninindigan tayo para sa ating pamilya, para sa ating mga mahal sa buhay. At hindi lang doon, kundi para sa ekonomiya ng bansang kinaroroonan natin at bansang pinanggalingan natin. Kaya talagang tayo mga manggagawa ay no boundaries, walang nationalities. Tayo ay nasa lahat ng panig ng buong daigdig. Muli ako po si kasama Saldi ng migrante kasama ko sa South Korea. Magandang gabi po. Yan, magandang gabi sa inyo uli, mga kasama. At sa ating mga kababayan po. Unang-una po, bilang migrante at manggagawa, nais po namin na ibig sabihin ay i-congratulate naman ang ating mga kasamahang migrante sa iba't ibang panig ng daigdig, mga manggagawa, sa iba't ibang larangan at industriya. I-take pride po natin yung ating pagkatao at identity bilang manggagawa. Kasi bagamat lahat ay kinukuha na sa atin ng estado, ng gobyerno, sa lahat, pamamaraan ng buwis, karapatan natin, binabaliwala. Ang tanging panghahawakan natin ay yung ating katangian at katayuan bilang manggagawa. Kasi kung hindi naman din dahil sa atin, walang silyang uupuan, walang papel na gagamitin, walang kahit na anumang makina, sasakyan, magagarang sasakyan, o mga dekalidad o mamahaling mga kagamitan na pinagpapasasaan ng mga mayayaman o yung mga naghaharing uri sa ating lipunan. Lahat po ng yan
na hindi magkakaroon ng katuparan o katotohanan kung hindi dahil sa ating talino, sa ating pawis at sa ating pagod. Sa ating mga bisig na lumilikha, sabi nga po ng isang kanta. Kaya ang araw na ito, bukod sa ating ginugunita, ay panahon ito upang mas lalo pa nating iparamdam sa daigdig kung gaano kahalaga ang papel natin sa lipunan. Bagamat sa ngayon ay sabihin na natin na kontrolado ng mga kapitalista o ng mga mayayaman ang batas, ang gobyerno, ang lahat. Pero hindi po panghabang buhay na ganun. Sabi nga, bilog ang mundo. No? Kaya nasa atin po yan. Kaya nga po ang sabi namin, manggagawa, magkaisa. Wala nang mawawala sa atin kasi wala naman talaga tayong pag-aari na ano man eh. Ang tangi lang na mabubuo natin, mawawala sa atin yung pagkaalipin, pagka tayo ay nagkakaisa. Kaya sa mga kababayan po natin, nandito sa Japan, ano ka man, asawa ka ng Hapon, professional ka dito, trainee ka, estudyante, o ano yun, mga Japanese descendant, kagaya namin. Hindi po dapat maging hadlang iyon para tignan tayo ay magkaroon ng pagkakaisa at mag-usap, maupo sa isang lamesa, sabi nga, pag-usapan natin ang ating kalagayan. Yun po ang kung bakit ang ginagawa namin at kung bakit nandiyan ang Migrante Japan. Ang organisasyon ng migrante sa iba't ibang panig ng daigdig. Kaya hindi lang po sa araw na ito, kundi sa araw-araw ay bukod nga sabi nga ni Kyle siya, na tayo araw-araw talaga nagbabanat ng boto, nagdodoble kahit kasi talagang hinihingi ng pagkakataon o ng kasalukuyang sistema na talagang halos tulog na lang ang pahinga natin. Pero habang ginagawa po natin yan, binubuhay natin ang ating pamilya, magdaan po tayo ng panahon para doon sa pagbabago naman ng sistema. Doon po, yung ating mga anak o yung anak ng ating anak, kahit hindi na tayo, once na yon sinimulan natin ngayon at tayo ay gumagawa ng paraan, paano mababago ang sistemang ito, maano rin po yan, ma-achieve din po natin. Ayun, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ulit si Roger Raimundo mula sa Migrante Japan. Mabuhay po. Maraming salamat sa inyo mga kasama. Isa lang gusto kong puntuhin. Hindi mababago ang sitwasyon natin mga Pilipino o mga non-documented sa South Korea or mga migrants sa Japan or mga Pilipino itself kung na oppressed sa lipunan kung hindi ka gagalaw and do something about it. Para bang matindi na yung hulihan pero ang iyong solusyon ay magtago. Imbis na gumawa ng paraan makipagkaisa sa mga may kapareho mong pananaw, mag-organisa, magpalakas ng hanay, kasi yun lang yung pwede mong kalasag. Ang organisasyon, ang unyon, yan yung pinakamabisang kalasag para mo maipagtanggol yung iyong sariling yung karapatan. Ang tandaan po sana natin yung pagkakawatak-watak will not do us any good. Ang magbibigay lang sa atin ng magandang resulta ay ang sama-samang pagkilos. Alam ko lagi naririnig lang mga kababayan natin yan, sama-samang pagkilos ever, di ba? Pero sa totoo lang, totoo yun. Yun yung totoo. Yun yung kailangan natin, mag-organisa, magsama-sama, magpatibay ng hanay, kumilos para baguhin yung kondisyon. Kasi hindi mababago ang kondisyon ng tititigan mo lang o imaginin mo lang. Hindi titigil ang crackdown kung hindi ka kikilos makikipagkaisa sa iyong mga may kaparehong pananaw sa mga lokal na kasama natin. Mag-organisa, magpukaw, mag-organisa at magpakilos pa rin yung babagsakan at babagsakan para mabago yung iyong sitwasyon. Hindi uubra yung manunood ka lang somewhere and waiting na mabago. Hindi mababago yun kasi hindi nga kayo dumarami. Di ba? Kailangan magparami at magpatibay, magpalalim ng pananaw. Imulat ang sarili. Yun yung magiging solusyon. Hindi magiging solusyon ang nanonood ka lang somewhere and hoping na mabago. Hope yun.
Hindi naman masama yung hope. Isama mo rin sa pagkilos mo. Dapat yung hope mo may kasamang pagkilos. Hindi yung umaasa ka lang na mabago someday. Hindi. Umaasa ka habang ikaw ay kumikilos. Yun yung matindi. So, magandang gabi po ulit sa inyo mga kababayan. Sa panawagan po ulit namin, tuloy yung pagkilos bukas. Please, kung may gustong sumama, let us know. Magkita-kita po tayo. Pala, magpa-plug din kami, mga kasama. No? Sa May 1, kami po ay nasa pagkilos din. Sama tayo sa pagkilos ng ating mga kaibigan, ng mga manggagawang Hapones sa iba't ibang panig ng Saitama at Tokyo. Para po sa ating mga kababayan, kung kayo din naman ay libre sa araw ng Miyerkules, pagmensahe po kayo sa amin sa Migrante Japan, kung saan tayo pwede magkita. Pag po tayo, i-celebrate natin ang araw na ito at habang nagse-celebrate, dapat ay meron din tayong pananaw na baguhin ang kalagayan. Yun po. Kilos, baguhin ang sitwasyon. Okay. Magandang gabi po sa inyo lahat uli at bye-bye. See you next time.